Magandang araw mga kapatid, and eto na naman po tayo sa ating year-end special dito sa Talakayan sa Tagasuri. Ako po si Kaborno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode ngayon ay ipagpapatuloy natin ang ating naging year-end episode. Makakasama ko muli sa ating talakayan, walang iba, si Kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gabriel, magandang araw sa iyo, bro. Hello po, magandang araw po. Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumating mga kapatid. At ayan, nakakatuwa naman at tayo'y nasa part 2 na ng year-end special. Ayan, maraming salamat, Kapatid na Gabriel, sa pagsama mo sa atin sa buong taon ng pagtalakay natin kahit sa yung regular episode pa o di naman kaya itong naging taga-suri talakayan. Diba, Kapatid na Gabriel? Pero bago Opo. muna natin simulan ay magdasal muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, eto na, Kapatid na Gabriel. Kahapon, yung episode natin, yung tinalakay natin, yung mga nabasted natin, 4 sila, Kapatid na Gabriel. Diba? Si SNTV, si James Orenciada, si Alpha Palpak ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, at saka si Joseph the Blacker. Pero dahil request nito, mga kapatid, ay tatalakay natin itong journey natin kasama si Cesar Ceneta ng Iglesia ni Cristo ni Manalo. As requested. Ayan. Pero bago natin simulan, ay basahin muna natin, Kapatid na Gabriel, ang nakasulat sa ikalawang Timoteo 2:15, pakibasa, Kapatid na Gabriel. Sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. Ayan, klarong-klaro dito. Dapat po di tayo mahiya. Dapat yung ating mga ginagawa walang dapat na ikahiya at tama dapat, Kapatid na Gabriel, yung paggamit ng salita ng katotohanan. So yan po ang sabi ng Biblia, Kapatid na Gabriel. Kaya dito po sa ating episode ay yan po ang ating tatalakayin. Okay, isa po sa mga naging episode natin kay Cesar Ceneta ay sinagot natin ang sabi niya na ano daw itong grupo ni Brother Wendell Talibong, kasama na ako, kasama ka na, kasama na yung mga CFD, panoorin natin. Iyo po munang inaanyayan ko mga kulto ni Talibong na makinig po kayo sa iglesia para hindi kayo maging kulto. Ano? Ayan, so reaction mo muna sa sinasabi niya na tayo daw ay kulto ni Talibong, Kapatid na Gabriel. The audacity, Kaborno, yun kagad yun yung mga word na nag-spark akin sa isipan ko. Matakin mo siya yung member na may largest cult dito sa Pilipinas, bigla mo sabi ng kulto ni Talibong para hindi daw maanim sa kulto. Grabe naman talaga yan, Kaborno. Di ba? How ironic. Diba? The audacity. Ayan, no? Ayan, mga kapatid. Iglesia ni Cristo. 0.68 seconds lang, Kaporno. Lumabas ka agad. Walang kahirap-hirap. Diba? Ayan kaagad ang sinasabi. Kulto talaga Oo. At itong si Cesar Ceneta, papalabasin niya na tayo pa daw yung kulto. Klarong-klaro yan, Kapatid na Gabriel. Diba? Ay, naku naman, nakakahiya. Ngayon, Oo nga ito pang masakla, Brother Gabriel.
Eh kahit nga sa isang aklat basahin natin itong aklat, kapatid na Gabriel, na may pamagat na The New International Dictionary of the Christian Church ni J.D. Douglas sa page 776. Pakibasa yan, kapatid na Gabriel. Ang Pilipinas ay gumawa ng sarili nitong mga kulto. Higit sa lahat, ang Iglesia ni Cristo. Ni Manalo po yan, mga kapatid, o Church of Christ na itinatag noong 1914 ni Felix Manalo at nag-aangkin ng ilang milyon. Ayan, o, di ba? Milyon na daw sila. Oo, klarong-klaro yan, kapatid na Gabriel. Kaya tama talaga, yung sabi doon, halimbawa, i-type mo nga, i-type mo lang ayan, ipakita lang natin sa screen, Kung i-type mo lang yan, ayan, largest cult in the Philippines. Ayan, ang bilis, Iglesia ni O, Cristo. diba? Ayan. Wala talagang Or 68 pakundangan, seconds. Oo. Hindi nagsisinungaling talagang Google. O, diba? Yun nga Yun nga kamo. Oo, bilis. O, diba? O, ngayon, dahil dyan, Brother Gabriel, nasasaktan siguro si Cesar Sineta, kaya naghahamon siya sa atin. O, ano bang hamon niya tungkol dyan sa pagiging kulto daw? Ito, panoorin na. Kahit sino sa inyo, kahit yung paring Sigingano, Talibong, ikaw, Sandali lang, meron ka bang kilalang paring Sigingano? Sino ba yun, Brother Gabriel? Wala, hindi ko kilala yan. Hindi ko kilala yung sinasabi niya. Basta one thing is for sure, yung ganyang itsura na yan, Kaborno, kumukulong na dugo yan. Pagbubura na O, yan. diba? Oo nga, kasi sino ba naman hindi kumulo yung dugo kapag malaman na sa Google, kapag itinipe yung largest cult in the Philippines, hindi naman Iglesia Katolika ang lalabas. Oo, tingnan niya natin. Ayan, ang bilis, Ayan, Brother Gabriel, di ba? Grabe. O, di ba? Napakalinaw niyan. magtulong-tulong kayo. O, yan, Sa luneta, haharapin ko kayo. Alin ang relihiyong kulto? Iglesia Katolika Apostolika Romana, patutunayan kung kulto yan. Ang batayan natin yung Biblia mismo na contemporary version ng Katoliko. Yung Sandali, yung Biblia na gagamitin daw, yung contemporary version ng Katoliko. Meron bang contemporary version ng Katoliko? Parang ito talagang knowledge na ito, bugot talaga ito, Brother Gabriel, Oo nga grabe naman yan. Magta-trash talk na lang, mag-i-insulto na lang, mali-mali. Oo nga, ayan yung itsura niya, timing. Ay, sandali lang Ay, hindi ko sinasadya yan yan Hindi ko Kaya siguro sinasadya yan hindi yun nga, Kaborno Kaya siguro hindi din mapatuloy ni Brother Wendell kasi parang napakakitid masyado ni Cesar Sineta. Ay, nako. Sige, tuloy na nga natin, yung kanyang, tingnan mo, parang buhaya ba yan? Sige nga, tuloy na nga natin. dinikitan ni Talibong. Dali niya yon. Patunayan niyang hindi niya dinikitan yon. So yung contemporary version, sabi niya yan contemporary version ng Katoliko. Contemporary. Sabi niya kanina ulitin nga natin yun. Ito yan. Ang batayan natin yung Biblia mismo na contemporary version ng Katoliko. Diba? Contemporary version ng Katoliko. Akala ko ba yung in-issue kay Brother Wendell yung confraternity version? Hindi contemporary version. Ay, si Cesar Sineta talaga. Basta yung kanyang ulo, mainit na. Mainit na yung ulo niya. Mali-mali yung sinasabi niya. Di ba? Ad hominem. Yan. Ay, naku. So, yan ang hamon niya. So, yan. Tayo naman okay. Call. Di ba? Call. Sige. Mag-set ka na ng date.
Diba? Grabe talaga. Tignan nga natin. Oo. O, sige na, bilis. Ay, nako. Pero Napakaganda di ba dapat sila muna ni Brother Wendell? Oh, sige. Ayan nga hinihintay ko eh. Si Brother Wendell dapat mauna kasi si Brother Wendell yung hinahamon niya, di ba? Oo, Oo. noon pa man eh. Noon pa Oh, man. tapos Brother Gabriel, gusto niya magpapakita daw ako sa debate na 'yan. Oh, so yun po kapatid na Gabriel ano. So naghamon siya ng debate. Maraming hamon 'yan. Naalala ko yung Sa ating bibigyan daw ako ng requirements, Amerikana. Oo, bibigyan daw ako ng Hmm. Amerikana. Naalala mo ba yun? Yung mayroon daw Oo. tatak na buhaya daw. Yung t-shirt pa na, yung t-shirt din namin tatak na buhaya. Oo. Oh, ganun talaga siya kayabang. Ngayon, Brother Gabriel, punta naman natin yung susunod. Kasi sabi niya, ito ipakita ko lang sa screen. Ano? Siya naman ito nagsabi dati. Ito, sabi niya, basahin mo nga itong thumbnail niya, patatawa ka talaga. Opo, ayan bagong kulto sa loob ng malaking kulto. Pinuno at ito. Madadawin pa si Ayan. Brother Bing. Grabe naman yan. Nananahimik yun. Oo, grabe talaga. At saka yung, magkakasosyo. tignan mo ha. Brother Gabriel matatawa ka talaga. Oo. Una, tatlo, yung pinuno yung tatlong ito. Si Father Bing yung sa right. Yung sa gitna si Brother Wendell. Sino yung nasa left part, Brother Gabriel? Kilala mo ba yan? Hindi natin kilala kung sino yan, Kaparno. Kawawa si Father Bing tsaka yung lalaki dyan. Damay sa kamangmangan ni Cesar. Grabe naman yan. Grabe naman yan. Oo. Ay, nako na. Ngayon, Brother Gabriel, kasi ito yung palakihin ko lang para maganda palakihin Okay, na okay. natin. Yan Ayan si Brother Wendell sa gitna. Si Father Bing yung nasa right side. Kilala mo ba yung nasa left side, kapatid na Gabriel? Actually, hindi natin yan kilala, Kaburnok pero hanggang ngayon, ang paniwala ni Cesar Seneta, ikaw daw yan, Kaburnok. Oo, ako daw yan eh. Panoorin natin. Tanang mo ka abang nagsasalita ka. Kung totoo sinasabi mo, bakit takot kang magpakita ng mukha abang nagsasalita ka? Ngayon, nagkamali ka. Ito ang mukha mo. Iyon, Yan mga kaibigan, si Burnok. Tandaan niyong maigi ang mukhang yan. Ayan. Hindi po Pilipino yan. Siguro, naiwan lang yan sa Pilipinas. Yan ang kanyang akusasyon dati. Siyempre, napatunayan na nating mali yan. Ngayon, sinagot niya tayo. Anong sagot niya? Ito, panoorin natin. Siya mismo ang in-interview. Ngayon, hindi siya makatutol na siya talaga yon. Hindi daw ako makatutol na ito talaga sinungaling. Ano, Brother Gabriel? Oo nga, grabe naman yan. Ang lakas ng feeling, Feelingero. Ayan. Feelingero talaga. Cesar Seneta, sinabi na nga natin noon yan na hindi ako itong mukha na. Ako. Kaya nga yung ginawa ko na lang, Brother Gabriel, kinarir ko na lang. Ginawa ko ang avatar ngayon dito Diba? Oo nga ayan na. Para umiyak lalo itong matanda ituloy na nga natin. Kung siya yon, bakit ang ginagamit niya doon pagka nag-uusap sila nung isang nagbablog na karunungang Katoliko daw, pagka na-interview, pagka sila nag-uusap at ginagamit niya yon, ang ginagamit yung hindi raw siya yung in-upload niya sa kanyang birthday. Ayun, ito nga yung avatar. Ito yung tinutukoy niya, yung avatar palakihin ko Yang avatar Ayun, na yan na nakikita nyo. Kinarir ko na kasi. Yan ang sagot natin. Kinarir na lang natin para mainis pa lalo itong si Cesar. Yun nga At kinarir din niya napanindigan niya na yan talaga yan kahit na hindi talaga. Oo, para lalo siyang umiyak. Ngayon, ito yung kanyang patutsada. Ituloy natin Ito, panoorin natin.
Hindi pala ikaw yun. Bakit yun ang inilalagay mo? O, kasi, Cesar Sineta, para lalo ka pang umiyak, ganon. Eh, Di ba? Especially made, ano, para sa... Oo. Para lang sa kanya yan. O, kaya ito Mm. na lang yung mukha natin, kahit hindi naman ito yung mukha. O, tapos, sasabihan pa ako naman luloko daw ako. O, ituloy natin. Bakit yun ang ipinakikita mo? Talagang panluloko talaga yan eh. Sa bagay, hindi po yan katakataka kasi kulto nga po ito eh. Puro panluloko eh. Oh. Kung yan po ba ay matinong tao, dapat bang gamitin mo yung sinasabi mong hindi ikaw? O, di ba? O, di daw ako May ano din matino. dun eh. May tawag dun. Pwede din gamitin sa laban sa kanya yung Kaburnok eh. Bakit yung ibang member nila, mga ministro pa, Kaburnok ka, pinoprofile picture si Manalo. Hindi naman sila si Manalo Si Eduardo Manalo. Paano yun, Kaburnok? Di naman sila si Eduardo Manalo. Dekulto din pala. Dinescribe niya yung sarili niya, yung mga kapatid niya dyan sa INC eh. Oo, dapat unahin niya muna yung mga kapatid niya dun sa Iglesia ni Cristo ni Manalo. Lalong-lalo na Oo. itong si Alpha Palpak, Brother Gabriel. O, di ba? Yun, isa pa yun. Di din gumagamit isa yun. ng sarili ng picture yun Oo, di ba? O, sige, tuloy na nga natin si Cesar, kapatid na Gabriel, ha? O, tuloy na natin siya. Samantalang yun nga ang ginamit mo. Ngayon kung hindi ikaw yun, bakit yan pag ginagamit mo? Bakit hindi mo gamitin itong talagang ikaw? Pagka nag-uusap kayo nung Gabriel, hindi pala ikaw yun, bakit yun ang linalagay mo? Oo nga, kasi gusto ko, ikaw, maging malilito ka talaga. Sagot. Diba? Oo. Napaka-shallow naman, napaka-hollow o shallow masyado nung argumento niya na yun. Di ba? Ay, nako. Maganda nga yan para mas lalo siyang umiyak ngayon sa mga video niya. Desperado na kasi. Yan ang ibig sabihin, no, Brother Gabriel. Yun nga eh. Yun nga, Kaburnok eh. Ibalik din natin sa kanya yung sinasabi niya. Bakit naman ikaw, Cesar Sineta, lagi mong ginagamit yung sa thumbnail mo yung picture na yan na di umano'y si Kaburnok daw. Di naman din siya yan. Di ba dapat sa sarili mo muna sinasabi yan, Kaburnok? Dinidestroy niya yung sarili niya. Parati niya ginagamit sa thumbnail yung picture mo na yan eh. Oo nga, hindi ko nga siya naunawaan doon, ano? Siya, kasi gusto niya, ito daw talaga yung mukha ni Kaburnok. Kaya kinarel ko na lang din, di ba? Ikaw naman nagsabi niyan, Cesar Sineta eh. Sinunod lang naman kita eh, di ba? Yun nga, Kaburnok. Kaya, naku po, matatawa yung mga tunay na nakakakilala sa'yo. Kaya ako, lagi na ako natatawa sa sinasabi ni Cesar na yan eh. Tsaka hindi din magandang ipamukha sa atin na dapat daw totoong picture yung gamitin. Hindi rin. Diyan lalo sa kanila, pakadami dyan na yung mga leader nila sa iglesia yung ginagamit na picture, yung mga ministro. Sige, tuloy na nga natin. Di maliwanag ng panluloko talagang ginagawa mo. Ayaw mo talagang makita yung totoong mukha mo. Kung yun ang sinabi kong ikaw yun, ikaw may lagay nun eh. Anong mali ko doon? Di mali ka nga. Oo nga. Yun ang ibig sabihin, no? Mali ka nga, Cesar eh. Kaya nga, yan ang nilalagay kong picture kasi gusto kong mas lalong madiin na mali yung iyong ipinapakitang mukha daw ni Kaburnok. Yan ang ibig sabihin nun. Hindi ka ba nag-iisip? Naku naman, matanda na. Hindi ka rin nag-iisip, ano? Ay, naku, kawawa naman ito talaga. Common sense na lang, Kaburnok eh. Hindi ka nga nagpapakita ng mukha, di ba? Hindi mo nga goal magpakita ng mukha. Sinasabi mo pa nga yung dahilan eh. Nag-gumamit ka ng picture ng ibang tao. Obvious na hindi ka talaga nagpapakita ng mukha. Di ba? Alam naman, common sense lang naman ang kailangan eh. Para maintindihan yun eh. Oo, pero gusto niya kasi talaga magpapakita ako ng mukha. Kasi daw, kagaya nung mga in-expose daw natin, ipinapakita nila yung mukha nila. Ayaw ko nga eh. At saka hindi naman sukatan yan para masabi yung katotohanan, di ba, Brother Gabriel? Ibig bang sabihin, kung nagpapakita ka ng mukha, automatic totoo na yung sinasabi mo? Hindi naman ganun yun.
Yes, yes. Pag faith naman ang pag-uusapan, hindi kailangan makita yung mukha. Oo, sige, tuloy na nga natin. Ikaw nag-upload nun at pinakilala mong ikaw yun. Maging yung mga bumati sa iyo sa borde mo, hindi sinabing hindi ikaw. Kundi binati ka talaga yung in-upload mo na mukha na ikaw yun. Pagkatapos, sasabihin mo na disparado na ako maski hindi ikaw ginagamit ko. Oh, mali na naman yan, Cesar Sineta. Hindi ko nga Oo. pinakilala na ako itong mukha eh. Walang ganon. Sinungaling ka talaga. Ano, grabe ka talaga, no? Walang ganon nangyari. Ha? Eh, alam mo naman, Brother Gabriel, yung kung bakit natin ginamit yung video. Kasi, yan ay for illustration purposes. Di ba? Yes, Eh, yes. syempre naman. Nire-represent niya yung eksaktong sinasabi mo sa timestamp na yun. Oo. O ito talaga, hindi na, eh, ganun talaga kasi matanda na, di marunong sa technical aspect ng broadcast. Eh, akala ko nga broadcaster ito. Wala naman palang alam ito. Ako. Yun lang, logic lang, bagsak na Kaburnok. O, ganun talaga. Kaya naman. Puro lang kasi fallacious argument yung kanya. Wala pang logic. Eh, nung tawag dyan, Brother Gabriel, di palpak, di ba? Oo. O, sige, tuloy na nga natin siya. Ikaw naglagay nun eh. Alright, kung hindi ikaw, Oo, di ba? Sabi niya, alright, kung hindi ikaw, di inamin mo rin na mali ka. Di ba nga yun? Ay, nako, tuloy na nga natin. ito ngayon ang napapanood ngayon. Hindi ba ikaw ito? Oh, di ba? Hindi nga eh. Hindi nga eh. Ay, nako, si Cesar talaga. Ay, nako, ewan ko Kahit na. naman sa comment section, Kaburnok, yung mga kapatid nating Katoliko, naiintindihan nila na mali-mali si Senete. At alam nila na ano lang yun, kumbaga video representation lang nung eksaktong pinapaliwanag mo. Kasi di ba, yung first na lumabas yan, birthday episode mo nun, Kaburnok eh. Birthday episode mo nun eh. May habon ka pa kay Cesar Sineta nun, pero hindi niya sinagot. Natuwa siya kagad kasi akala niya nakapuntos na siya sa'yo. Ginamit yung video na yan. Oo. Ngayon, Brother Gabriel, ito kasi sabi niya, bagong kulto daw sa loob ng malaking kulto. O, yan ang sabi niya. Oo. O, yan ang sabi niya. O, itong sagot natin. Tingnan mo ang sagot Si Cesar Sineta, ito siya Yun no. Siya yung bagong kulto sa loob ng malaking kulto. Alam mo naman kung ano yung malaking kulto. Ayan pakita na lang natin ulit yan ang malaking kulto. Ayan i-search nga natin ulit. Yun, Ayan, grabe. Largest. type natin. Oo. Largest cult. Ayan dapat Iglesia Katolika kung totoo mang kulto. Hindi naman Iglesia Yun Cristo. Ang laki niyan. Diba? Napakaliwanag. Ngayon si Cesar Sineta, tama. Ito talaga siya, kapatid na Gabriel. Siya po, mga kapatid, yung bagong kutos sa loob ng malaking kulto. Bakit? Kasi ang daling tirisin Sa mga Yun. gobyerno. Diba? Yan ang ating masasabi. Ay, naku. Butata pa lagi yan. Hanggang ngayon, wala pa rin sagot. Ang dami nang hindi nasagot. Diba? Oo, patong-patong na yung assignment ka, Kaburnok. Ang sagot sa'yo, lagi pa may personal tsaka pagmumura eh. Kaya pag ito, napanood niya, minura na naman tayo, ay, makitatawa na naman tayo. Oo, pinagtatawanan na lang natin siya sa mga episode kung siya yung pinag-uusapan. Ngayon, Brother Gabriel, akala niya, nakapuntos na siya. Kasi sabi niya daw, he's claiming na meron daw tayong video niya na hindi natin sinasagot. Ito panoorin mo kung ano yung video na tinutukoy niya Sige nga, panoorin na nga natin. Unang-una nang hindi nila masagot. Ang talagang sagutin mo, yung mga kalukuhan mo, yung mga pagsisinungaling mo, na di umano ang Katoliko, ang Iglesia ni Cristo at ang katunayan niya ay mababasa sa Biblia, ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Matagal na yan, hindi mo masagot.
Oh, yan. Yun, nakakatuwa talagang i-reminisce yan, Kaporno. Ano? Oh, yan. Hindi daw natin nasagot. Hindi naman natin sinabi na mababasa sa Biblia, yung Iglesia Katolika, Apostolika Romana, wala akong video na naalala na yun ang aking sinabi. Yung naalala ko, kapatid na Gabriel, na mababasa sa Biblia yung Iglesia Katolika, katunayan nga, butata nga siya. Nung nabasa natin, yung mukha Oo. niya nagbago Diba? Oo. Saka, Kaporno, bago mo pa mabasa yung katotohanan na yun, nag-claim siya eh. Di ba sabi mo doon sa video, may mababasa bang Catholic Church sa Bible? Sumagot siya, di ba? Pinost niya yung video mo. Sabi niya, wala. Tawa-tawa pa siya. Hindi yung meron. Kaya meron. Nawala yung tawa niya sa mukha nun eh. O, tapos ngayon, sasabihan ka na sinungaling. Siyang atong nabutata nun on the spot. Sa sarili niyang video, yun yung nakakaya, Kaporno. Oo, ito na nga, panoorin na nga natin yung iba ng mukha niya. Ito, panoorin natin. Tuwing matatapos yung laging napakaklaro, klarong-klaro yung panluloko mo. Tuloy. Babasahin naman natin itong paraphrase on the New Testament na isinulat ni Richard Baxter. Noong nakaraang episode, napatunayan na po natin na isa po itong Biblia Protestante. Ngayon, babasahin natin ang paraphrase on the New Testament Bible ni Richard Baxter sa kanyang Romans 11:32. Nabasa na po natin noong nakaraan na meron pong Catholic Church. For God in justice and wisdom. Ayan, nagbago yung mukha, Ayan, parang alanganin, Oo. narinig niya na may Narinig Catholic yung, Church, Lumalaban pa yung ngiti. Ayan, kaya pa. Ayan. For a time left the main body of the Jews in unbelief, as formerly he did the Gentiles, that in his time he might in mercy call in the main body of them into the Catholic Church as he has done you. Ayun na Napakalaro po na ngiti, sa Romans 11:32, paraphrase on the New Testament Bible. Isa na naman talata. John 10:16 po. Sinabi po natin Panginoong Jesucristo in the paraphrase, ganito po ang nakasulat. Ayan, And besides Ayan, the Jews, Ayan, I have Ayan, chosen nawala among yung mukha, the no? Gentiles, Nawala that na. I must call and gather to me. And Jews and Ayan, Gentiles magpapakawa Yun, yan. grabe, nagalit na. Catholic Ayan, Church nagmumura na yan sa under loob-loob me, niyo. the only universal head and shepherd. Napakaklaro po mga kababayan. Meron po. Ayun, Biblia napakamo. Protestante na nakasulat ang salitang Oo. Catholic Church. Yan. Naku po. Yan, napaka-iconic niyan, Kaporno. Kahit si Brother Wendell, natawa dyan. Kaya, ang nangyayari, namebersonal na lang siya, Brother Gabriel. Diba? Oo, dinadaan na lang sa pagmumura, ad-hominem. Pero siya mismo nagsabi, wag daw dapat magmumura. Ito panoorin na lang natin, Kasi ginawa natin ito ng short episode para sa darating nating mga episodes naman sa ating Facebook page. Nice one. Ito, panoorin natin, Nice. Sige. Video ng diakono ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na si Cesar Seneta. Pinakikiusap ko lamang po sa inyo na sana iwasan po natin ang mga salitang hindi nararapat. Huwag po tayong magmumura, huwag po tayong manglalait. Yan po ang aking pakiusap sa inyo. Ngayon, sino ba ang lalabag sa kanyang sinabing ito? Panoorin natin ang video mga kapatid. Bobo mo talaga, napakagago mo talaga. Hunghang ka talaga, oo. Antikristo hungha talaga. Alam mo naman salitang hungha, nandyan na lahat Tanga, gago. Mukhang hindi ata niya sinunod ang kanyang sinabi. Diba? Double standard ang tawag dito mga kapatid. Ayun. Yun, Gustahan grabe. daw talaga. Ay, grabe naman. Reaction mo muna bago natin Basag na ipagpatuloy, basag. Brother Gabriel. Grabe. Naku, Kaporno, nag-i-expect na ako ng nasasabihan ka na naman ng hunggang niyan. Tsaka, yun nga, yung pinaulanan yung mga mura na yun, Kaporno. Hindi na yung kataka-taka. Na-advance ko na din yung tawa ko.
napanood to ni Cesar Sineta. O, di ba? Sige, tuloy na nga natin. Tanong, ano ba ang sabi ng Biblia sa mga tao na hindi ginagawa ang kanyang mga sinasabi? Basahin natin ang Kawikaan 20:23 ng The Passion Translation. Ganito po ang ating mababasa. Kinamumuhian ng Panginoon ang may dobleng pamantayan. Iyan ay ang pinakamasamang kaimpokritohan. Klarong-klaro, mga kababayan. Oo. Kaya itong diakonong ito na si Cesar Sineta ng Iglesia ni Cristo ni Manalo, busted yan! Para mapanood ang ibang videos ng Factbusters PH, support our social media pages for more. Ayan, at yung video na yan at iba pang mga short videos ay mapapanood po ninyo sa ating YouTube channel, yung ating YouTube Shorts, sa Facebook page, yung bago nating Facebook page, malapit na po natin i-launch yan. At Brother Gabriel, sa ating TikTok account, sa Factbusters PH TikTok account. Ayan. Abangan nyo po yan dahil marami po tayong ipapalabas na mga short videos sa ating programa. Ayan. Diba? Sige. So ano yung nilalook forward mo ngayon, Brother Gabriel? Dahil magte-2024 na. At ano pa yung mga nakikita mo pang maging journey namin ni Cesar Sineta sa sagutan na ito? Maano pa yan? Mahaba-haba pang sagutan yan, lalo na baka kapag naging ministro yan, Kabornok, baka lalong umangas yan. Yan ang ine-expect ko, Kabornok eh. Pag yung diakono na yan, naging ministro, lalong titindi pa angas niyan. At ine-expect ko na marami pang ad hominem na ibabato sa iyo yan. Pero okay lang. At least sa atin na chill-chill lang tayo pag sa kanya. And then sa mga ibang naman, mga ibang tawag doon, ministro, kung mag-upload sila ng panibagong pangloloko, pwede naman tayo na i-expose sila. Yan ang ina-expect yung journey natin sa 2024 kasi sigurado ko hindi titigil yan, Kabornok. Kailangan nila ng panibagong miyembro na magiging kaanib nila, syempre, mula dito sa atin sa Iglesia Katolika. Kailangan nilang patuloy na manira sa Iglesia Katolika. Kaya tayo sasabayan lang natin. Kung sila, magbabaka sakaling merong mabingwit na mga inosenteng Katoliko, tayo naman patuloy na tatapatan natin. Patuloy tayong mangangaral or magkakatisismo or mag-apologetics para at least ma-prevent yung mga kapatid nating Katoliko na umanib sa kanilang samahan o kanilang sekta. Ayan, di ba? So, more sagutan to ka, Mr. Cesar Sineta, di ba? Siya lang ating masasabi. Oh. Anong masasabi ninyo sa ating naging journey kasama si Cesar Sineta ngayong taong 2023? I-comment nyo po sa baba, mga kababa. At kung like mo ang video na ito, i-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel de Guzman, ako po si Gabot. At kami ang inyong Tagasuri! O, diba, Brother Gabriel? Baka next year, meron pa akong isang ini-expect. Alam mo ba kung ano? Ano yun, Governor? O, baka uulanin tayo. Dapat maganda ka na ng payong. Ay, wala. Alam mo ba kung ano yung paghahandaan natin? Ano po? Pag-iinsulto, pagmumura niya, o diba? O banda ka na. O sige na, paalam na. Bye po, mga kapatid. Bye po.